Ito yung rootstock natin na tinabasan ko siguro 3 days ago. Nagsasanga-sanga na. Tapos ayan yung pinagkuhanan ko ng sayon. Medyo mataas na papaya. Kinuha ko yung isang sayon dun sa umusbong. So kinat ko muna uli yun sa may bandang taas para sariwa ulit yung pag-graftan natin. So same procedure pa rin. Ikakat natin siya ng letter B sa may gitna. Buti nakahanap tayo ng sayon niya, no, na pagkukuhanan. Kasi yung pinutol ko nagsasanga-sanga na siya. So pagkatapos po natin ikat yung sa rootstock, same procedure din po gagawin natin sa sayon po. So ganun din ang gagawin natin sa sayon. Tutulisan natin siya ng kakasya doon na saktong-sakto sa may rootstock. So pagka okay na po at sakto na yung sukat niya, kailangan po magtugma yung kanilang cambium layer. Kailangan nyo pong alisin yung mga umuusbong na bagong sanga doon sa ilalim po ng pinagputulan natin doon sa rootstock. Kasi pagka hindi po natin inalis yung mga dahon na umuusbong, doon po mapupunta yung mga sustansya. So magkakaroon ng epekto yung healing process niya, matatagalan. Ngayon sa pagtatali natin ng grafting tape, kailangan na masigip po yung pagkakatali natin sa kanya. Tsaka yung sigurado po na wala pong tubig na makakapasok po sa loob. Kasi po aamagin po siya at mamamatay po yung sayon. Pagka nakapasok po yung tubig doon sa pinagkatan natin ng sayon at ng rootstock. Ang gagawin natin ngayon, pagkatapos natin na itali ng grafting tape, sasakloban pa rin natin siya ng plastic para sa humidity. Pero gagawin ko po ngayon, hindi na po natin tatalian yung bandang ibaba ng plastic para hindi masyadong kulob na kulob. Kasi pag sumobra din po sa moisture at kulob, maaari pong mabulok din po yung pinagrapan ng sayon natin tsaka ng rootstock. At tapos po bago natin sakluban, putulin natin yung mga extra na sanga. Tsaka yung mga dahon ng sayon. Tsaka wag nyo po siyang idadirect sa araw. Kasi matutuyo po yung sayon. Sa lilim po, pwede naman po siya. Basta makakuha siya ng sapat na liwanag para po sa photosynthesis.